Good afternoon, everyone. These are the continuation reporting of Group 6. So our topic is analyzing salary inequalities in Philippines and the forces behind such inequalities. So analyzing salary inequalities in Philippines involves examining the difference in wages and compensation among various groups of workers, including those based on occupation, industry, education level, and geographic location. Bakit nga ba hindi pantay-pantay ang sahod ng workers sa Pilipinas? Maraming dahilan ng mga hindi pagkapantay-pantay ng kanilang mga sahod. Una, ang gender inequality. Gender inequality, despite progress, gender-based pay gaps persist. Women often face discrimination in the workplace and are underrepresented in high-paying sectors and leadership positions. The burden of unpaid care work, which disproportionately falls on women, further limits their economic opportunities, kahit parehas naman sila ng trabaho. Halimbawa, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA, ang mga babae daw sa Pilipinas ay nakakaranas ng pagkakaiba ng sahod kumpara sa mga lalaki. Sa average, ang mga babae ay nakakatanggap ng 50,000 kada buwan o per month na sahod, habang ang mga lalaki naman or kalalakihan ay nakakatanggap ng 20,000 per month. So may ibang dahilan kung bakit ito nangyayari. Una ay ang diskriminasyon. Ang mga babae ay madalas na nakakaranas sila ng discrimination sa sahod kung saan sila ay binabayaran ng mas mababa kumpara sa mga lalaki sa parehong trabaho. Ito ay maaring dahil sa mga stereotype at bias tungkol sa mga babae at kanilang kakayahan sa trabaho. Ang mga stereotype at bias tungkol sa mga babae at kanilang kakayahan sa trabaho ay maaaring magdulot ng limited opportunities at mas mababang sahod or low salary. Ang mga babae ay madalas na inaasang maging tagapag-alaga ng pamilya na maaaring magdulot ng limitadong opportunities para sa kanila sa trabaho. At pangalawang dahilan kung bakit nangyayari ang hindi pagkapantay-pantay ng sahod ay ang kakulangan sa edukasyon at pagsasanay. Ang mga babae ay madalas na may limitadong access sa education at pagsasanay na maaaring magdulot ng limitadong opportunities para sa kanila. Ito ay maaaring dahil sa cultural na paniniwala at tradisyon na nagbibigay na mas mababang halaga sa edukasyon ng mga babae. Second is labor market dynamics. Labor market dynamics, the prevalence of informal employment and contractualization contributes to wage instability and low pay. Weak labor rights enforcement can also lead to exploitation and unfair wages. Historical and social factors. Historical patterns of land ownership and social structures have contributed to wealth concentration among a small segment of the population. Social norms and bases can also perpetuate discriminatory practices in hiring and promotion. Kung sa Pilipinas ang mga sumusunod na labor market dynamics ay nag-aambag sa salary inequalities, una, kakulangan sa edukasyon at kasanayan. Ang mga manggagawa na may mataas na antas ng edukasyon at kasanayan ay mas mataas na sahod kumpara sa mga may lower antas ng edukasyon at kasanayan. Halimbawa, ang isang inhenyero na may na degree holder sa kanyang pagka-college ay mas may mataas na salary compare sa isang manggagawa na elementary lang ang kanyang natapos. The third is economic policies. The kinds of economic policies a nation adopts greatly affect the contribution of wealth. Tax policies and social welfare programs can either increase or decrease the gap between the wealthy and the poor. So sa Pilipinas ay nagpapatupad sila ng minimum wage law para makatiyak na ang manggagawa ay nakatanggap ng makatarungang sahod. So ang batas na ito ay nagtatakda ng pinakamababang sahod or pinaka-lowest salary na dapat bayaran sa mga manggagawa, na nagbibigay ng protection sa mga manggagawa at nagpapabuti sa kanilang kalagayan sa buhay.
Sa ilalim ng batas na ito, ang mga manggagawa sa Pilipinas ay dapat makatanggap ng sahod na hindi bababa sa 537 kada araw. Para sa mga manggagawa sa Metro Manila at 466 pesos kada araw para sa mga manggagawa sa ibang rehiyon. Urban-rural divided. The most significant contributor to income disparity is the vast difference in wage between urban central like Metro Manila and rural area, with higher paying jobs concentrated in cities due to better infrastructure and access to opportunities. Hey everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Baimonot M. Usman. In my report, urban and rural. Ang urban and rural ay tumutukoy sa malaking pagkakaiba ng kabuhayan natin or kabuhayan ng mga tao na nakatira sa lungsod or tinatawag natin na urban, tulad ng Metro Manila. At ang mga tao na nasa probinsya or tinatawag natin na rural. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi pantay-pantay ang pagkasad at pagkikita natin o mga income na natanggap natin. So, sa mga lungsod o sa mga rural naman, diba, sa mga lungsod mas maraming opportunities na pwede natin pasukan or malaking kumpanya or pabrika or mga opisina na pwede natin pwede natin pasukan bilang magtrabaho. So, nagbibigyan din ito sila ng mataas na sahod bukod dito mas maayos na mga infrastruktura tulad ng kalsada, internet, or hospital at paaralan. Dahil dito maraming tao ang lumilipat sa syudad para maghanap ng mas magandang trabaho at mas mataas na kita or para mas maganda yung kabuhayan nila. Kaya yung ibang tao naman ay para mas ginusto nila na tumirahan sa urban. So, samantala naman sa probinsya or tinatawag natin na rural, ay limitado ang opportunities sa kanila. Kadalasan ay pagsasaka, pangingisda, or maliit na negosyo lang ang hanap buhay nila doon. So, hindi sapat ang kanilang kita, or madalasan ay kulang din ang infrastruktura at serbisyo sa ang mga rural lugar. Kaya mas nahirapan ang mga tao yung mga tao doon na umaasenso. Lalo na pag nagkasakit ka. So, mahirapan ka talaga pumunta sa hospital kasi nga nasa probinsya ka. Unlike naman sa nasa urban ka. So, parang madali lang para sa'yo na pumunta sa hospital. Kaya dahil dito, patuloy na lumalawak ang agwat sa kita, mga tao, lungsod at sang nasa probinsya. So, lalong lumalalim ang hindi pagkapantay-pantay sa lipunan. Proceed to informal economy. A large portion of the workforce operates in the informal sector with little social protection and unstable earnings, contributing to income inequality. Proceed to informal economy. Ang informal economy naman ay tumutukoy sa mga trabaho o hanap buhay na hindi rehistrado at hindi regular sa mata ng gobyerno o mata ng mga mayor. So, katulad ng mga nagtitinda sa kalsada o mga tricycle driver, also ang construction worker na walang kontrata at iba pa. Marami sa ating mga kababayan sa kabilang sa sektor na ito dahil madalas itong madaling pasukin na trabaho at hindi na kailangan ng maraming dokumento or mga requirements. So, parang gayon pa man ang mga problema sa pagiging
bahagi ng informal sector ay hindi nabibigyan ng sapat na proteksyon gaya ng SS, PhilHealth o benepisyo kapag nagkasakit or nabaldado o tumatanda na sila. So bukod dito, hindi rin regular ang kita nila. Minsan may kinikita, so minsan wala. Kaya hindi rin sila nakasiguro sa pangmatagalang kabuhayan nila. So dahil dito, lumala ang agwat ng mayaman at mahirap sa bansa dahil ang mga nasa informal sector ay hirap umasenso. So kadalasang naipit sila sa kahirapan. Kaya no choice na sila kung nagtatrabaho sila sa mga tricycle driver, yan mga hanap buhay nila, dahil sila yung mga taong para sila yung mga hindi regular sa mata ng mayor, mata ng governor. Kaya mas nahirapan sila maghanap buhay. Kaya yun. Proceed to taxation system. The current tax structure is considered regressive with a heavier burden on low-income earners through consumption tax compared to wealthy individuals. So, proceed to taxation system. Ang kasalukuyang system ng pagbubuwis sa ating bansa ay tinuturing na regressive. Ibig sabihin, mas mabigat ang epekto nito sa mga mahirap o mababang kita kaysa mga mayayaman. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang mataas na tax o sa mga bilihin na tinatawag consumption or tinatawag natin na value added tax. So, paano ito nagiging hindi patas? So, ito na nga. Halimbawa, pareho kayong bumili ng bigas sa isang minimum wage. So, earner at isang milyonaryo or mayaman. Pareho kayo nagbabayad ng 12% value added tax, pero sa actual, mas malaki ang epekto nito sa minimum wage earner dahil mas malaking bahagi ang kanyang kita o napupunta sa pagbili na pang-araw-araw na kailangan, samantalang sa mga mayayaman naman ay maliit lang ang nabahagi ng kanyang kita or ginagastos sa pagbayad ng may visual added tax. So kaya kahit parehong porsyento na tax, mas ramdam ito ng mga mahirap. Samantala sa mga mayayaman, lalo na sa may mga negosyo na malaki or malaki ang kailang kapital, so ay may mas maraming paraan para makaiwas o mabawasan ang tax nila. So dapat ang dapat nilang bayaran, may mga legal na paraan tulad ng tax deduction, expansion at tax havens na hindi naman kayang gamitin ng karaniwang mga mayayaman. So, mas nahihirapan tayong mga mahirap na magbayad ng tax kaysa sa mga mayayaman. The last is political and policy factors. Lack of effective policies and to add income redistribution and social mobility can perpetuate extent inequalities. So, last, political and policy and factors. Ang political at policy factor ay tumutukoy sa mga desisyon ng batas or na ginagawa ng gobyerno na may malaking epekto sa kita at kabuhayan ng mga tao or ng mga mayayaman. Kapag kulang o hindi epektibo ang mga polisyang ginagawa para mapantay ang agwat ng mayaman at mahihirap, lalong tumitindi ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Halimbawa, kung walang sapat na program para bigyan ng libreng edukasyon at abot kayang bigay, so maayos na trabaho ang mga mahirap.
So, mas lalo sila nahihirapang makaahon sa kahirapan. So, samantalang, ang mga mamayaman ay patuloy na umaasenso dahil sa mga pribilehiyong meron sila. At sa ganitong sistema, lumalaki ang agwat sa pagitan ng mga nasa itaas at nasa ibaba ng lipunan. So, kung hindi kikilos ang mga pamahalaan para gumawa ng mga makatarungan at para makabatas na tutulong sa mga nangangailangan or mananatiling umiiral na hindi pagkakapantay-pantay at mahirapan umasenso ang mga buhay nila. So yun, that's all.